Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina, kung inyong napansin mga kadabarkads, ang mga studio audience po dito po sa Itbulaga, ang daming mga patarpulin, ang dami pong pabanner para po yan kay Yunyul Kim na kung saan ay nagse-celebrate po ng kanyang kaarawan dito sa programang Itbulaga. And also present din po ang fans club na Yunyul Natics, and syempre ang Bituins na kung saan ay nagpadala po sila dito mga kadabarkads ng mga cake for Yunyul. At bilang birthday nga po ni Yunyul Kim, siya po ang nag-opening number dito po sa Itbulaga. Nag-alay po siya ng Tagalog song na talaga namang in-enjoy ng mga dabarkads natin, Team Online at Team Studio. Syempre, hindi po mawawala ang isa-isang pagbati ng mga dabarkads host natin sa birthday ni Yunyul. At syempre, dahil may birthday, may pa-cake po ang Itbulaga mga kadabarkads. And syempre mga kadabarkads, dahil love na love po ni Yunyul Kim ang beach, syempre ang tema po ng kanyang cake ay may kaugnayan sa kanya mga favorite na gawin dito po sa dagat. Katulad po ng surfing, swimming, at kung ano-ano pang activity. At dahil nga dyan mga kadabarkads, sa mainit po na pa-birthday celebration ng Itbulaga para kay Yunyul Kim, lubos po ang kanyang pasasalamat sa TBJ Production, sa mga direktor at sa mga Itbulaga host na nakakasama niya po dito sa Itbulaga. Salamat daw dahil kinupkup siya ng mga dabarkads natin at ng Itbulaga. Kahit na iba po yung lahi niya mga kadabarkads, talaga namang nakita po natin yung pagpapahalaga ng TBJ Production dito po kay Yunyul Kim. Samantalang kanina, nakasama po natin muli si Roel Carino mga kadabarkads, and syempre si SQ Samantha Rascal. Present din po siya sa programang Itbulaga kanina. At sa mga patuloy naman pong naghahanap kay Boss Joey De Leon, sobrang dami pong naghahanap at nagtatanong sa kanya sa live chat po ng Itbulaga YouTube channel kung nasaan na daw po si Boss Joey, kung kamusta na daw po siya, kasi until na wala pong pa-update tungkol sa kanya, kung ano na ba yung status ni Boss Joey De Leon, kasi parang ilang linggo na po siyang wala sa Itbulaga eh. So alam natin nag-vacation po si Boss Joey De Leon dyan po sa Singapore, pero makalipas po ng ilang araw nakita natin yung isang picture na pabalik na po ata sila sa Pilipinas, kasi parang nakasakay na po sila sa isang airplane. Tapos kinabukasan nga inaasahan natin na makikita natin si Boss Joey De Leon sa Itbulaga, di ba? Pero until now, ilang araw na po yung nakalipas, isang linggo, wala pa rin po siya. Kaya talagang mapapaisip at mag-aalala po yung mga televiewers, yung mga dabarkads natin na sumusuporta po sa Tito Vic and Joey, lalo na po kay Boss Joey De Leon. Kaya mas lalo pong tumindi ang pag-aalala ng mga dabarkads natin, lalo na ngayon sa live episode po ng programang Itbulaga. Inaasahan po nila makikita nga po si Boss Joey, pero wala pa rin po mga kadabarkads. Kung tutuusin, live episode na po ito ng programang Itbulaga. Well, kung ano man po ang status ngayon ni Boss Joey De Leon, ipag-pray natin na sana okay lamang po siya mga kadabarkads. Sana po wala siyang sakit, diba? And sana makabalik na po siya sa Itbulaga. Samantalang marami naman po ang nagulat sa isang anunsyo ng TBJ Production o ng programang Itbulaga nang ipakilala po nila ang kanilang bagong direktor sa kanilang programa. Walang iba kundi po si Direk Ice, dating Little Miss Philippines noon, ngayon direktor na po ng Itbulaga. Bali first day niya ngayon mga kadabarkads as direktor ng Itbulaga ha, and pinakita nga po yung eksena backstage kung saan ay kitang-kita nga doon na nagdedirect po si Direk Ice, and also nakita rin ng ilang mga netizen yung monitor po doon sa backstage. Nakita po nila na nanonood din ng It's Showtime at naka-monitor ang ating TBJ Production. So, ganun din naman po ang It's Showtime mga kadabarkads. So, nagmamonitoran sila kung ano ba yung nangyayari sa kompetensya po nila na programa. Normal po yun mga kadabarkads. Samantalang, isang dabarkads naman po ang naoperahan. Kahapon nga po, plinex nitong si Pauline Luna yung kanyang 3 days post-appendectomy
appendectomy na kung saan ay hinahalikan po yung kanyang tummy ng kanyang mga anak na si Tali and syempre si Baby Mochi. Sabi nga dito, kisses from my angels is the absolute best during this time. And also, andyan din po yung kanyang mami na si Chat Luna, mga kadaber cards, na talaga namang naka-all out support din po kay Ma'am Pauline Luna Soto. So ano po ba mga kadaber cards yung appendectomy? Sabi nga dito, an appendectomy is a surgical procedure to remove the appendix, a small tube-like organ attached to the large intestine. It is performed to treat appendicitis, inflammation of the appendix, and is considered a medical emergency to prevent the appendix from to bursting. So ano po ba yung symptom of appendicitis? Typical sign include severe pain in the lower right abdomen, nausea, vomiting, fever, and a high white blood cell count. If the appendix ruptures, it can cause a life-threatening infection in the abdomen. So mabuti na lang po mga kadaber cards at talagang maaga po itong ipinaopera at ipinatanggal ni Ma'am Pauline Luna Soto. Kasi kung papatagalin pa nga naman mga kadaber cards, pwede pong maging worse ang kalagayan niya. Diba? Mabuti na lamang talaga at maaga po siya sa kanyang mga nararamdaman. And sa ngayon, nagpapagaling at nagre-recover na po si Pauline Luna Soto sa kanilang tahanan. So kaya pala wala muna siyang exercise, no, na nakikita tayo dito po sa kanyang Instagram story. Dahil bagong opera pala si Ma'am Pauline Luna Soto. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pagkakasuspindi po ni Alan Kay or pagbibigay po ng memo sa kanya ng TBJ management. So ito po ay etos lamang. Wala po itong katotohanan mga kadaber cards. Katuwaan lamang ito sa loob ng studio po ng Itbulaga. Baka yung iba kasi maniwala na totoong nagkaroon ng memo or sinuspension si Alan Kay. Hindi po mga kadaber cards. Okay na okay po ang status ni Alan Kay sa Itbulaga. Samantalang maidagdag ko lang po mga kadaber cards, emosyonal po si Direk I. Sigerang naglabas ng kanyang statement tungkol nga po sa first day na pagdidirect niya dito sa Itbulaga. So dati pa pala niya itong pangarap ng kanyang mami. Kaso nyo nga lang yung kanyang mami po ay na maalam na, 'di ba? Kaya I'm sure once na makita or malaman niya po ito, siya yung unang-unang masaya kasi pangarap talaga nila ito mga kadaver cards noon pa. Sabi nga po ni Ai Sigera, balik kung saan nagsimula but this time as director of my home, Itbulaga, wag grabe yung kaba ko. Send some good vibe please. Mama, naalala ko ikaw talaga ang nagmanifest nito dati. I hope I make you proud today. So congratulations kay Direk Ice kasi dating niya pa pala itong pangarap ng kanilang mama at ngayon mga kadaber cards yung minamanifest nila ay naging totoo na. Ngayon, since dumagdag nga po si Direk Ice sa programang Itbulaga as director, marami po ang nagtatanong kung sino daw po ang pinalitan na Direk Ice sa mga direktor. Nasaan daw po si Direk Pochi, nasaan daw po si Direk Pat. So si Direk Pat po mga kadaber cards, nasa sugod bahay mga kapatid nagde-direct, no? Tapos si Direk Pochi, hindi ko lang sure kung nasaan siya. Syempre may edad na, kailangan pong magpahinga, 'di ba? Kaya kailangan pong mag-train na ng mas bata po sa kanya na sasalo sa kanyang pwesto dito po sa Itbulaga. At ang pagde-direct po kasi mga kadaber cards medyo nakaka-pressure. Kaya dapat kay Direk Pochi yung mga hindi na po mabibigat or hindi na po nakaka-pressure, diba? Kaya naman andyan po si Direk I. Sigera mga kadaber cards. Kayo ba? Anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.